Annyeonghaseyo mga Chingu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 52, Action Frequency. So atin pong pag-aaralan sa Korean kung paano sabihin kung gaano mo kadalas gawin ang isang bagay. Atin muna pong simulan sa mga vocabulary words. Hangsang, always. Chaju, often. Gakum, sometimes. Chonyo, never, not at all, totally, or ever. Undong, physical activity or exercise. Singapore, Singapore. Toshi, city. Kibun, feelings or mood. Chopshi, plate or dish. Cafe, cafe. iPhone, iPhone. So atin pong gagamitin itong hangsang, always or palagi. Gakum, sometimes or minsan. Chaju, often or madalas. Chunyo, never or hindi kailanman. Then ang kasunod ng mga ito sa pangungusap ay verb or phrase. So example sentences. 저는 항상 10시에 자요. 저는 항상 10시에 자요. I always sleep at 10 o'clock. Palagi akong natutulog ng alas 10. So, cho ay topic marker na nun, 저는. Then, 항상, always, then 10시, 10 o'clock. Time marker na 10시에, at 10 o'clock. Then, 자요, or cha, sleep. 저는 항상 10시에 자요. I always sleep at 10 o'clock. Then, kapag naman sasabihin mo na, minsan naman ay natutulog ka ng 10 o'clock. 저는 가끔 10시에 자요. 저는 가끔 10시에 자요. I sometimes sleep at 10 o'clock. So, pinalitan lang natin itong hangsang. Ginawa nating 가끔, sometimes. 저는 가끔 10시에 자요. I sometimes sleep at 10 o'clock. Then, kapag naman sasabihin mo sa pangusap na madalas akong natutulog ng alas 10. So, papalitan lang natin itong gakum or hangsang ng chaju. Often or madalas. 저는 자주 10시에 자요. 저는 자주 10시에 자요. I often sleep at 10 o'clock. Then, kapag naman sasabihin mo na, palagi akong kumakain ng Korean food. So, palagi or always is hangsang. So, hangsang ang ating ilalagay sa pangusap. 저는 항상 한식을 먹어요. 저는 항상 한식을 먹어요. I always eat Korean food. So, ito nga palang hanshik is Korean food. Then, 먹어요, eat. 저는 항상 한식을 먹어요. I always eat Korean food. Then, kapag naman sasabihin mo na, ako minsan ay kumakain ng
Korean food or minsan kumakain ako ng Korean food. So yung hangsang, papalitan lang natin ng gakum. Sometimes or minsan. 저는 가끔 한식을 먹어요. 저는 가끔 한식을 먹어요. I sometimes eat Korean food. Then, pag naman sasabihin mo na, madalas akong kumakain ng Korean food. So, itong hangsang and gakum, papalitan lang natin ng 자주, often or madalas. 저는 자주 한식을 먹어요. 저는 자주 한식을 먹어요. I often eat Korean food. Then ito namang 전혀 or never or hindi kailanman, pagkagamitin sa pangungusap, laging yung kasunod niya ay yung mga negative tense na napag-aralan na natin nung nakaraan, tulad ng an plus verb ng meaning is won't or don't, or verb stem plus gianta, ganun din, won't or don't. Mot plus verb, unable, yung hindi magawa, or unable to do, yung hindi mo talaga magawa yung isang bagay. Verb stem plus gimotada, so ganun din, unable or unable to do, yung hindi mo talaga kayang gawin yung isang bagay. So 전혀 plus yung mga ito, yung mga negative tense na ito. So example sentences. 저는 10시에 전혀 안 자요. 저는 10시에 전혀 안 자요. I never sleep at 10 o'clock. Hindi kailanman ako natutulog ng alas 10. Or hindi ako natutulog ng alas 10. So, 전혀 is never. Then yung kasunod niya, an plus verb na cha, an cha. Don't sleep. So 전혀 안 자요, never sleep. 저는 10시에 전혀 안 자요. I never sleep at 10 o'clock. Pwede mo ring sabihin na 저는 10시에 전혀 자지 않아요. 저는 10시에 전혀 자지 않아요. So, ganun din. I never sleep at 10 o'clock, or hindi ka kailanman, or hindi ako kailanman natutulog ng alas 10. So, yung 전혀, yung never, kasunod niya ulit, yung negative tense na verb stem plus gianta, 자지않다. So, dito, nakakonjugate na, kaya naging 자지않아 or 자지않아요. 저는 10시에 전혀 자지 않아요. I never sleep at 10 o'clock. 저는 10시에 전혀 못 자요. 저는 10시에 전혀 못 자요. I can't ever sleep at 10 o'clock. Kailanman ay hindi ko kayang matulog ng alas 10. So, 전혀, ever. Then, 못 자요, unable to sleep. So, 전혀 못 자요, can't ever sleep. So, 저는 10시에 전혀 못 자요. I can't ever sleep at 10 o'clock. 저는 10시에 전혀 자지 못해요. 저는 10시에 전혀 자지 못해요. So, ganun din ang ibig sabihin, I can't ever sleep at 10 o'clock. Kailanman ay hindi ko kayang matulog ng alas 10. So, 전혀, ever, then 자지 못해요. Unable to sleep din ang ibig sabihin, galing sa salitang 자지 못하다.
So, 전혀 자지 못해요. Can't ever sleep. So, 저는 10시에 전혀 자지 못해요. I can't ever sleep at 10 o'clock. 저는 한식을 전혀 안 먹어요. 저는 한식을 전혀 안 먹어요. I never eat Korean food. Hindi kailanman ako kumakain ng Korean food. So, hanshik, Korean food. Then, 전혀, never. Then, 안 먹어요. Won't or don't eat. So, 전혀 안 먹어요. Never eat. So, 저는 한식을 전혀 안 먹어요. I never eat Korean food. 저는 한식을 전혀 먹지 않아요. 저는 한식을 전혀 먹지 않아요. I never eat Korean food. So, ganun din. Ang meaning, hindi kailanman ako kumakain ng Korean food. So, 전혀 never, then 먹지 않아요. Won't or don't eat. Galing sa salitang 먹지 않다. So, 전혀 먹지 않아요. Never eat. 저는 한식을 전혀 먹지 않아요. I never eat Korean food. 저는 한식을 전혀 못 먹어요. 저는 한식을 전혀 못 먹어요. I can't ever eat Korean food. Kailanman ay hindi ko kayang kumain ng Korean food. So, 한식, Korean food, then 전혀 못 먹어 or 전혀 못 먹어요. Can't ever eat. So, yung meaning ng 못 먹어 is unable to eat. So, 전혀 못 먹어요. Can't ever eat. 저는 한식을 전혀 못 먹어요. I can't ever eat Korean food. 저는 한식을 전혀 먹지 못해요. 저는 한식을 전혀 먹지 못해요. I can't ever eat Korean food. So, ganun din. Kailanman ay hindi ko kayang kumain ng Korean food. So, 전혀 then 먹지 못해요. Galing sa salitang 먹지 못하다. Unable to eat. Or hindi magawang kumain. So, 전혀 먹지 못해요. Can't ever eat. 저는 한식을 전혀 먹지 못해요. I can't ever eat Korean food. So, laging may kasunod na negative tense itong 전혀. Never. So, pwede mo rin ilagay itong 전혀 bago mag 없어요 or 없다 or 몰라요. Nagaling sa salitang 모르다. Nakakonjugate na kaya naging 몰라요 or 몰라. So, 전혀 plus 없어요 or 없어 or 전혀 plus 몰라. So, example sentences. 이 가게는 산 것이 전혀 없어요. 이 가게는 산 것이 전혀 없어요. This store doesn't have any cheap things at all. So, dito yung kot, yung things is paninda. So, this, then kage, store. Kage, this store. Topic marker na nun. Kage nun. Then, san kot. Cheap things. So, dito ay nilalarawan na ang kot, itong things ay mura. So, sada, to be cheap. Tinanggal ang da, last vowel is a, nilagyan ng niyun para mailarawan itong kot. Kaya naging san kot, cheap things. So, ito naman sa paglalarawan ng salita ay napag-aralan na rin natin nung mga nakaraang lesson kung paano mag-conjugate.
Then, subject marker na I. Sankoshi, cheap things. Then, chonyo, not at all. Kasunod niya, negative din itong opsoyo or opso. Not exist or don't have. So, ikaginun, sankoshi, chonyo, opsoyo. This store doesn't have any cheap things at all. Then, dito naman tayo sa chonyo, kasunod niya, yung mulayo. Negative din itong mulayo. Don't know. So, chongugoetehe, chonyo molayo. chongugoetehe, chonyo molayo. I don't know anything about Chinese language. So, chongugo is Chinese language. Then, etehe, about. chongugo etehe, about Chinese language. Then, chonyo, then molayo. chonyo molayo. Don't know anything or hindi talaga alam or hindi mo talaga alam or hindi mo kailanman natutunan itong Chinese language. So, chongugoetehe, chonyo molayo. I don't know anything about Chinese language. So, atin pong buuin sa Korean language itong I always study Korean language. So, paano po natin yun sasabihin sa Korean? So, ito po yung mga salita na ating gagamitin para mabuo ang I always study Korean language. Hangugo, Korean language. Cho, I, object marker na rule. Kung buhada, to study, topic marker na nun. Then hangsang, always. So, ito po yung number 1. Then number 2, I never eat fish. So, buuin nyo rin sa Korean language itong salitang I never eat fish. Or hindi ako kumakain ng isda or hindi ako kailanman kumakain ng isda. So, ang mga salita na gagamitin ay verb stem plus jianta, meaning is unable or unable to do, yung hindi mo talaga kayang gawin yung isang bagay or hindi mo magawa. Cho, I, mokta, to eat, topic marker na nun. Chonyo, never, object marker na ul. Then sengson, fish. So, buuin nyo po sa Korean language yung tamang pangungusap, yung number 1 at itong number 2. I-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga sagot. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, descriptive verbs or adjectives part 4. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago pong upload ng mga videos. Like, comment, and share na rin sa ating mga chingu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.